Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Information and Communications Technology o DICT na iprioridad ang pagkakaroon ng internet connection sa mga malalayong lugar sa Pilipinas. Ang mga detalye pa sa balitang yan, ihahatid ni Rose Babiera. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Information and Communications Technology o DICT na gawing prioridad ang pagkakabit ng internet connection sa malalayong lugar sa bansa sa sectoral meeting sa National Digital Connectivity Plan o NDCP 2024 to 2028 kung saan ipiniresenta ng DICT ang kanilang mga connectivity proposal. Sinabi ng Pangulo na mas mahalaga ang pag-e-establish ng connectivity, partikular na sa mga remote area at isolated community. Kaya ito ang dapat na unahin ng ahensya. Iminungkahi rin niya na paigtingin ang connectivity program sa mga nasabing lugar para makapaghatid na ang gobyerno ng libreng Wi-Fi sa nasasakupan nito. Para matiyak naman na may market ang mga telecommunication companies, sinabi ni PBBM na gobyerno na ang siyang magpo-provide ng connection sa mga government facilities, barangay offices at LGU. At kapag nasanay na ang mga tao na mayroong established connection, maaari nang isama sa budget ng ahensya ang Wi-Fi allowance dahil maliit lang naman aniya ito. Sa kanyang Facebook post, sinabi rin niya na ang direktibang ito at ang patuloy na pagpapaigting ng digitalization program ng gobyerno ay bahagi ng pagkamit ng universal access kung saan walang Pilipino ang napag-iiwanan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wagi na naman ang talento ng Pinoy. 3 grupo kasi ng mga awit mula Pilipinas ang nakapag-uwi ng karangalan sa ginanap na Moscow A Cappella Music Festival sa Moscow, Russia. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Nakapag-uwi ng karangalan ang Pilipinas sa ginanap na Moscow Seasons of A Cappella Music Festival na ginanap sa Moscow, Russia noong Agosto. Naipamalas muli ng ating bansa ang talento nito sa larangan ng pag-awit nang makakuha ito ng top awards sa iba't ibang kategorya ng nasabing kompetisyon. Ang Los Cantantes de Manila ang nakakuha ng first prize sa large group category, habang ang Pino Pela naman ang nakapag-uwi ng first prize sa medium group category, at audience award naman ang nakuha ng grupong Acapelago sa pag-antig nila sa mga puso ng mga taga-Moscow. Mayroong 3 kategorya ang nasabing music festival competition. Solo, duo na binubuo ng 1 hanggang 3 miyembro. Ang small group, 2 hanggang 4 naman na miyembro. Medium group, 5 hanggang 8 miyembro. At large group na binubuo ng 9 hanggang 35 miyembro. Ang Moscow A Cappella Music Festival ay isang international na kompetisyon sa Russia kung saan 150 a cappella na grupo ang lumalahok galing sa 13 bansa taon-taon. Samantala, dahil sa pagkilalang ito muli ng Pilipinas sa larangan ng pag-awit o kanta, ang Department of Foreign Affairs o DFA ay naghandog ng selebrasyon sa pagkapanalo ng 3 grupo na nagrepresenta sa Pilipinas. Mainit naman na pagtanggap ang salubong ng mga Moscovita sa mga Pilipinong grupong nag-perform sa nasabing kompetisyon. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, plano naman ng Department of Education na magkaroon ng espesyal na programa
para matulungan ng mga estudyanteng nakukuha ng Program for International Student Assessment o PISA sa susunod na taon. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Bibigyan ng espesyal na atensyon ng Department of Education ang mga estudyanteng kukuha ng Program for International Student Assessment o PISA sa susunod na taon. Sa naging pahayag ni Educational Secretary Sonny Angara sa nagdaang deliberasyon sa Senate Committee on Finance para sa proposed 2025 budget ng DepEd, sinabi nitong sinunod ng kagawaran ang 2025 PISA Readiness Plan nito na nakabatay sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na ma-improve ang resulta ng Pilipinas sa PISA. Kabilang sa inilatag ng Educational Secretary ang posibleng pagkakaroon ng special class at review class para mas mabigyan ng atensyon ang mga mag-aaral. Kasama rin sa plano ang pagkakaroon ng digital assistance kung saan maaari ring ma-familiarize ang mga taker sa paggamit ng computer habang nag-e-exam. Sa inisyal na pagtaya ng DepEd, nasa 1.6 million na 15-year-old public school students mula grade 7 hanggang 10 ang posibleng kumuha ng PISA Marso ng susunod na taon. Sa Enero, ia-anunsyo ng Organization for Economic Cooperation and Development ang pangalan ng 150 eskwelahan na panggagalingan ng mga taker. At pagdating ng Pebrero, maibibigay na ang pangalan ng 7,000 estudyanteng maaaring kumuha ng PISA. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, good news naman para sa mga estudyante, magkakaibigan o maging sa mga pamilya. Dahil muli nang binuksan sa publiko ang Pag-asa Planetarium matapos ang isinagawang renovation ng Department of Science and Technology. Para sa mga naisilipin ng bagong bihis na educational space, alamin ang mga detalye sa report na ito. Matapos ang isinagawang renovation, inanunsyo na ng Department of Science and Technology ang muling pagbubukas ng Pag-asa Planetarium. Ayon sa Pag-asa, magpapatuloy na ang pag-aalok ng mga educational at entertaining show tungkol sa basic astronomy at night sky sa naturang planetarium na matatagpuan sa Pag-asa Science Garden sa Quezon City. Ito ay kasalukuyang mayroong 90 seating capacity at nag-aalok ng mga lecture sa basics of astronomy at celestial navigation. First come, first service naman ang sistema ng pagtanggap ng bisita at kinakailangan ding magpadala ng request letter sa mga nais na magpunta. Bukas naman ang Pag-asa Planetarium mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Para naman sa admission fee, kinakailangan lamang magbayad ng 25 pesos kada tao. Para sa iba pang detalye ukol sa pagbisita, maaaring magpunta sa kanilang official website o official Facebook page. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news para sa mga kababayan nating nangangarap makakuha ng kanilang mga US visa. Nag-anunsyo kasi kamakailan ang US Embassy na muling mag-e-expand ang kanilang serbisyo kasunod ng nalalapit na opening ng kanilang Visa Application Center o VAC sa Parañaque City. Ang mga detalye tinutukan ni Arnold Herrera. Aarangkada na ang panibagong Visa Application Center o VAC ng US Embassy sa Building 8 ng Parkal Mall sa Parañaque City simula sa September 28. Kasabay nito ang paglulunsad ng mas pinagandang visa appointment system, gayon din ang pag-accommodate sa call center services para sa American nationals sa Pilipinas. Magbubukas din ito ng customer service hotline para tugunan ang general inquiries, kaugnay ng passport, citizenship at notarial service concerns. Pagbibida ng embahada, ang system upgrade na ito ay mayroong secure at user-friendly na interface. Mas madali na rin i-access ang kanilang system profile sa pamamagitan ng registered email addresses. Tatanggap ng appointment slots ang bagong VAC mula 7 a.m. hanggang 4 p.m. tuwing weekdays at 7 a.m. naman hanggang 11 a.m. tuwing Sabado. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang araw naman matapos sabihin ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na pinag-aaralan nito ang implementasyon ng panibagong round ng increase sa mga benefit packages nito. Matatandaan kamakailan, inanunsyo na ng PhilHealth na magkakaroon nga ng panibagong 30% na dagdag sa benefit packages sa mga miyembro ng PhilHealth bago matapos ang taong 2024.
Ang mga detalye tinutukan ni Rose Babiera. Makakatanggap ng 30% karagdagan sa mga benefit package ang mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at mga dependents nito bago matapos ang taon, sang-ayon sa Universal Healthcare Law. Yan ang inanunsyo ni Marjorie Cabrieto, ang Vice President ng PhilHealth Central Visayas sa Kapihan sa Bagong Pilipinas Forum. Ayon kay Cabrieto, ang benefit package para sa mga may breast cancer ang nagtala ng pinakamataas na increase. Mula sa dating 100,000 ay ngayon ay nagkakahalaga na ng 1.4 million pesos. Habang ang high-risk pneumonia coverage na dating nasa 32,000 ay tumaas na sa 90,100 pesos. Ang acute ischemic stroke naman mula sa 28,000 ay nasa 76,000 pesos na. At ang acute hemorrhagic stroke mula sa 38,000 ay pumapatak na ngayon sa 80,000. Kung dati ang mga dialysis patients ay nakakatanggap lamang ng 144 na sesyon, 156 na sesyon na ang pwede nilang i-avail ngayon. Inihanda na rin ng Department of Health ang mga LGU kabilang ng mga kailangang dokumento. Dahil sa nalalapit na panahon, PhilHealth na ang magpopondo sa mga lokal na pamahalaan upang mapabuti pa nito ang serbisyo nila sa publiko. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gumuhit naman ang panibagong kasaysayan ang Alaminos City sa Pangasinan. Yan ay matapos ibida ng kanilang lokal na pamahalaan ang mas pinalakas na emergency response system. Sa tulong kasi ng makabagong teknolohiya, mas pinadali na ang paghingi ng tulong sa pamamagitan ng 911. Ang mga detalye ihahatid ni Arnold Herrera. Mas mabilis at mas efficient na emergency response. Ito ang pangako ng lokal na pamahalaan ng Alaminos City sa Pangasinan matapos ang activation ng kanilang local 911 emergency hotline. Sa tulong ng Next Generation Advanced o NGA system, direkta na sa Alaminos City LGU ang mga tawag sa 911 at hindi sa Manila Central Office. Pagbibida ng alkalde nitong si Arth Brian Celeste, malaking tulong ito lalo't hindi na kailangan pang magsaulo ng publiko ng mahahabang contact numbers para lang makahingi ng tulong. Sa loob ng 24 oras, palaging may 3 911 operators na nakaantabay para tumanggap ng emergency calls. Katuwang din ang lokal na pulisya at opisina ng Public Order and Safety. Kasunod ng anunsyong ito, tiniyak ni NGA Philippines Manager Robert Liaguno na makikipagtulungan sila sa malalaking telecommunication companies para magkaroon ng opsyon ng publiko na tumawag direkta sa Alaminos Command Center. Layo nitong gawing integrated ang monitoring, emergency response at internet management systems ng kanilang lokal na pamahalaan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. 12 Pinoy triathletes ang sasabak sa gaganaping Singapore International Triathlon sa susunod na linggo. Ang team na handa ng magbigay karangalan sa bansa, kilalanin sa report ni Millie Borja. Nakatakdang sumabak sa gaganaping Singapore International Triathlon ang 12 triathletes mula Cebu City. Ang kompetisyong gaganapin sa linggo, September 15, ay lalahukan ni Kim Andro Remolino, Matthew Justin Hermosa, Jacob Jacinto Tan, John Wayne Ibanez, Renswin Corbin, kasama rin sina Zachary Da Silva, Fivoy Redillas, Raven Faith Alcoseva, Nicole Marie Del Rosario, Christy Ann Perez, Niala Limas, at Eliza Cabusas Laborada. Ang team ay pangungunahan ng national coach na si Roland Remolino, kasama ang mga anak nito na sina Mary Joanna at Michael Louie Remolino na kapwa mga coach din. Sa isang press con, sinabi ng national coach na kumpiyansa siyang makaka-podium finish ang mga atleta mula sa kanilang team. Bago ito, una nang nakakuha ng kampyonato sina Hermosa, Del Rosario, Ibanez at Corbin sa 5150 Dapitan Triathlon na ginanap sa Zamboanga del Norte. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Solo concert ni SB19 Josh, kasado na sa September 28. At Blackpink Jennie, pumirma ng kontrata sa Columbia Records. Ang mga detalye pa sa mundo ng showbiz,
iyahatid ng ating showbiz angel. Attention mga taga-Ihawang 18! Kasado na sa September 28 ang first ever solo concert ng SB19 member na si Josh Cullen. Sa New Frontier Theater magpapasiklab ang singer-rapper sa kanyang Lost and Found album concert. Speaking of his debut solo album na Lost and Found, naglalaman ito ng mga kantang 1999, See Me, Honest, Lights Out, Sumaya, kaya hindi ng Silent Cries at No Control na pareho ring mayroong instrumental versions. Lamanan niya ng naturang EP ang mga pinagdaanan sa buhay ng P-pop star gayon din kung paano siya nakabangon dito. Kung matatandaan, February last year na mag-debut bilang solo artist ang oldest member ng SB19 na si Josh Cullen. Samantala, sa iba pang balita, pumirma ng kontrata ang Blackpink member na si Jennie sa ilalim ng Columbia Records. Sa collaboration na ito, katuwang din ang kanyang sariling record label at entertainment company na Odd Atelier, kumpirmado na ang panibagong single ng Korean superstar next month. Magunita na buwan din ng Oktubre noong nakaraang taon, inilabas ng singer ang kanyang huling single na You and Me. Sa ngayon ay wala pang ibang detalye tungkol sa comeback song ni Jennie. Para sa DZRH TV, ito po ang showbiz angel, Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang Pampa-Feel Better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito po si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.